Pagkaraan ng 3 taon ay nagkaroon ako ng opportunity para mag-improve yung trabaho dito sa Poland, ano. So ngayong araw ay kukunin ko nga yung certificate o working certificate ko doon sa dati kong employer dito. Ito, nakuha ko na mga kababayan yung certificate or working certificate. Ganito kabilis dito sa Poland, ano. So kakatapos mo lang, for example, kinabukasan, so ibibigay na agad sa'yo the next day or after. Ano, basta ang araw ay Monday to Friday. So weekend, hindi yan ibibigay kasi yung mga HR or yung mga office staff dito ay hanggang Friday lang naman yung pasok. So ganito kabilis dito. So tandaan nyo yan. So unang-una, nagpapasalamat syempre ako doon sa Puro Hotel Gidang. So maraming salamat for 3 years sa pagtanggap at na pagbibigay ng magandang experience sa hotel business. So tatlong taon din ako nagtrabaho sa kanila bilang waiter at bilang housekeeping or staff ng cleaning department, mga kababayan. So ayun, so start na ako sa new journey ko bilang isang housekeeping supervisor sa panibagong company. So nakapasa ako, natuwa naman ako, tuwang-tuwa yung GM kasi hindi niya alam na may experience ako sa hotel business sa Pilipinas. So kasi nga tuwang-tuwa siya sa mga Pilipino or sa Asian. So sabi ko sa kanya, meron akong experience for couple of years sa Pilipinas and nagtapos ako ng hotel management. So mabusisi din yung interview kasi bilang isang foreigner, hindi kaagad yan tatanggap kung wala ka ring backer doon sa loob. So may backer ako doon, yung kaibigan ko at katrabaho ko before sa Sheraton Hotel, doon sa unang hotel na pinagtrabahuhan ko dito sa Poland. Yun nga yung sabi ko sa inyo, once na maging kaibigan nyo yung mga lokal dito, sila rin yung tutulong sa inyo. Ano? Sila rin yung mag-aangat sa inyo dito sa bansa nila. Kasi sila lang naman talaga yung may kakayahan gumawa ng ganyan. Kahit na degree holder tayo sa bansa natin, kung walang backer, kasi dito sa Poland ang labanan ay backer or yung magre-recommendation or you recommend or yung magre-recommend. Kaya tip ko rin din sa inyo yan, kung magkaroon kayo ng mga kaibigan na lokal, so irespeto nyo, maging magalang kayo kasi sila din naman talaga yung tutulong, wala nang iba. Ano, once na naging boss yan at umangat ang posisyon, so iaangat ka din yan once na magustuhan kanila, magustuhan yung performance ng trabaho mo. So isang ideas or tips ko lang yun sa inyo para at least may idea kayo for the future kung nagtatrabaho kayo sa hotel business. Kasi ganyan yung kalakaran dito sa Poland. For 5 years ng pagtatrabaho ko dito ay yan lang yung ma-share ko sa inyo. 5 taon sa awa ng Diyos ay nagkaroon din ng konting improvement yung pagtatrabaho ko. Exactly, so saktong 5 taon. No, 5 taon.
So, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan. So, mahirap din sa umpisa. Hindi ganun kadali dahil may proseso talaga. So, the place pa nga ako hindi makapasa doon sa interview ng bilang isang housekeeping supervisor, pero sa awa ng Diyos, so, siguro para sa akin yun. At sa tulong na rin ng kaibigan ko for 3 years ko na siyang kakilala, and isa na siyang manager doon sa company na yun. And thanks God, nakalusot ako, ano. So, panibagong pagsubok na naman yung kakaharapin ko kasi panibagong mga katrabaho na naman, sa madaling salita. Pero at least may challenge, ano. So, kasi pag may challenge, mag-grow ka. Pag wala ng challenge, hindi ka na talaga mag-grow kasi alam mo na masyado yung galawan. Kasi kung nagtatrabaho ka sa isang maliit na hotel lamang for 3 years, kabisado mo na talaga yung bawat sulok, ano, bawat sulok ng building, ano. So, alam mo na yung pasikot-sikot, then walang improvement. So, sa storya ko sa inyo, ay kinakailangan may challenge and nag-i-improve, lalo na kung bata pa kayo, ano, at kaya pa. Siyempre marami pa ring mga Pilipino or OFW na bata pa ring nakakapunta dito sa Poland. Hindi lang naman Pilipino, may mga ibang lahi din na nagtatrabaho dito, especially Indonesia. Nakikita ko sa kanila yung sa bago kong company, meron pang 26 years old. So sa 26 years old na yun, marami pa siyang magagawa dito sa Poland. Kasi dumating ako dito sa Poland ay 27 years old, ano. Kaya marami pa siyang magagawa na hindi niya nagawa nung mga unang dating niya dito. Basta i-respeto niya lang yung culture, yung tradition, yung mga katrabaho niya. So, ganun yung pattern ng pagtatrabaho ko dito for 5 years. Kasi wala talaga akong pagkukunan kung hindi ganitong trabaho lamang. Kumbaga, bilang isang staff ng housekeeping. Wala naman akong ibang kamag-anak dito. Wala akong kapamilya. Ano. Kaya tsinaga ako talaga, mga kababayan. So, isang tips ko lang din sa inyo yan. Hopefully ay magkaroon kayo ng idea. Especially yung mga kababayan kung nakakapanood sa aking YouTube channel, sa mga videos. Ano. So, anyway, pauwi na ako. At nakuha ko na yung work certificate. So shout out again sa Puro company or sa Puro Hotel Gdansk. Maraming salamat for 3 years. Sana ay mag-grow pa rin ako, ano, at makabalik ako sa company bilang isang maybe bilang isang supervisor for the future, no, or manager kung andito pa rin ako sa Poland at dito pa rin ako maninirahan. So malay natin, di ba? So hindi pa nagtatapos yung kwento ng buhay ko kasi nandito pa rin ako sa Poland, ano? At nakikipagsapalaran, ginagawa yung mga bagay na hindi ko pa nagawa. So yan naman yung ginogol ko kasi adventurous din ako at gusto ko rin na may na-achieve ako, ano. So sabi ko nga sa inyo, galing din naman ako sa hirap ng buhay. So taga-probinsya lang ako and nag-move sa Maynila kasi yung nanay ko ay taga Maynila. Then nakapagtapos naman ako ng college sa atin. Nakapagtrabaho din sa Makati for couple of years.
then nag-decide akong trabaho dito sa abroad or dito sa Poland kasi ito yung nagbigay ng opportunity para makapagtrabaho. So yun lang, yung mga tips ko sa inyo na yan, yung mga napapanood yung videos ay base yan sa experience ko dito sa Poland. Kahit nagpapasalamat talaga rin ako dito sa mga naging katrabaho ko for couple of years and sa mga naging kaibigan ko dito kasi kung hindi ko rin nakilala yung mga yan, especially yung mga Pilipino, yung mga ibang lahi, so ay hindi rin ako mag-i-improve kaya malaking tulong din yung mga nakikilala nating tao, yung mga nakakatulong sa atin. So hindi lang naman sarili natin, hindi ko kakayanin yan kung ako lang yung gagawa. Syempre may mga tumutulong and nagpapasalamat ako dun sa mga taong tumutulong at nakakatulong. Kasi in reality, kung ikaw lang ang gagawa niyan, is impossible, mga kababayan. Kahit lagi ako nagpapasalamat dun sa mga taong nakakatulong at magandang example yung sarili ko, kasi sabi ko nga sa inyo, magpakumbaba lang kayo, maging mahinahon, magtiyaga, tanggapin nyo kung ano yung binigay sa inyo. Challenge lamang yan kung gusto nyong mag-grow. Pero kung hindi nyo gusto at gusto nyo lang sa comfortable place kasi sanay na kayo sa ganyang trabaho, and pwede nyong gawin. So anyway, hanggang dito na lamang yung video ko sa inyo, yung pagbibigay ng ideas, at maraming salamat syempre sa mga kababayan ko na patuloy na sumusuporta sa aking video, at hopefully ay magkita-kita tayo sa mga susunod kong video live, especially para maging updated kayo. By the way, ako si Adrian at isa akong OFW dito sa Poland na nagbibigay sa inyo ng kwento at experience patungkol dito sa Poland. And maraming salamat and God bless.